Sa wakas nasa huling bundok na sila, dumating na rin sila dito. Magiging baboy siya kung sobrang komportable siya. Tinatanong ni Piaro na bakit medyo tumahimik siya mula nang dumating sila dito. Sinasabi ni Grid na dahil hindi ito lugar na magandang alaala niya. Para sa kanya, ang lugar na ito ang kanyang unang bayan. Ginugol niya ang kanyang oras ng halos 1 taon. Maraming kontribusyon rin siyang naipon sa Forest City ng Pat Ryan. May 4 na araw pa sila hanggang marating nila ang Riden. Pwede na siyang bumalik sa pagpapahirap sa kanya bukas. Sa ngayon, manatili muna sila dito, may nakamonitor sa kanila Grid at sinasabi na tignan nila kung sino ang dumating. Bumalik ba talaga siya sa lungsod na ito? Nag-install sila ng magic orb sa paligid ng Pat Ryan, dahil sa pag-iingat sa kaharian ng Gauss, pero naghihintay din siya sa kanya, at lihim na umaasa na mahuli siya kahit minsan. Ipatawag agad ang mga knight, sumang-ayon naman agad ang warrior sa utos ng Earl. Sinasabi ni Earl na ang magnanakaw na yan, muling tatawid sa bakod. Kaya dapat niya siyang mahuli. Sa Pat Ryan, ito ang linya ng hangganan na naghihiwalay sa kanluran at hilagang bahagi ng Ethnal Kingdom, ito rin ang front line at strategic point para sa magkahiwalay na border ng Ethnal Kingdom sa Gauss Kingdom. Ang fortress city na ito, kung saan patungo si Grid ang bagong 5th ng Riden. At isa sa mga sinimulang bayan ng Satisfy, tinatanong ng naka-brown na buhok na lalaki sa may-ari. Na kailan ba ihahanda ang masarap na pagkain dito? Sinasabi ng may-ari na dapat maghanap siya ng mga ganyan sa tourist city, hindi fortress city. Napapamura at sinasabi ng naka-brown na buhok na lalaki na kung masama ang pagkain niya, dapat siya gumawa ng lugar na mabango para sa gusto uminom ng alak. Bakit niya pinapasok sa restaurant ang mabahong mga pulubi na yan? Sinasabi ng nakapulang buhok na lalaki na hindi maaaring mangyari ang mga mali na ganyan, kung mahalaga ang oras sa pag-focus sa hunting at sa pag-level up. Siya si Coke, siya na ang bahala sa mga yan. Coke, level 109, swordsman. Maangas na pumunta si Coke sa isang table at sinasabi nito na oy, pulubi. It's my precious break time, pero ang baho mo at nakakaistorbo sila. Bakit hindi na lang sila umalis? Hindi naman pinansin ni Piaro ang dumating at sinasabi nito na ang lasa ng braised tail na ito. Sinasabi ni Grid na ginawa ito parang overload pares ni Diwata ang lasa. Tinatanong ni Piaro na ano ang overload pares ni Rosemar ba? Hindi ito pagkain na narinig niya, kahit sa Saharan Empire. Naiinis na si Coke dahil hindi siya pinapansin at sinasabi nito na nakikita niya sa kanya na mukhang NPC siya. Hindi niya dapat baliwalain ang mga traveler na tulad niya. Level 109 na siya, dapat alam niya. Binato ni Piaro ang buto kay Coke at tumalsik ito. Nakatanggap si Coke ng 3,190 na pinsala, sa isip-isip ni Coke na isa itong buto ng Lizardman. Bumaba ng 30% ng health niya dahil lang dito. Sinasabi ni Grid na sinabi niya sa kanya na magpalit siya ng damit o kaya mag-ayos siya ng buhok. Ang baho niya sobra, at least mukha pagod na pagod ang kanya itsura. Sabi niya 39 na taon na siya, sinasabi ni Piaro na nakikita niya mukhang dismayado siya sa kanyang itsura. Ang kailangan niya ba ang kanyang itsura? Ang mga basics niya ay nakakakilabot dahil obsessed siya sa mga bagay na katulad ng itsura. Sinasabi ni Grid na ang pinag-uusapan pa ba nila ang mga orcs na nahuli niya sa daan. Sabi niya sa kanya, bakit kailangan niya ng magandang tricks kung may magandang equipment siya? Sinasabi ni Grid na kung gayon, bakit ang isang great user na nagpapahalaga sa mga equipment, tulad ng kanyang sarili, nagsusuot ng magaan na sapatos imbes na mabibigat na boots? Kapag nag-swing siya ng isang great sword, kailangan niyang ilagay ang kanyang bigat sa kanyang sword sa paa para maka-step forward upang madagdagan ang kanyang kapangyarihan. At hindi ba obvious na ang kanyang boots ay dapat mabigat para gawin yan? Wala naman masabi dito si Grid dahil wala talaga siyang alam. Tinatanong niya kung tataas ba ang kanyang power kung mas mabigat ang kanyang boots? Sinasabi ni Piaro na isang common sense ito, sa isip-isip ni Grid na nakahanap siya ng hidden system. Sa palagay niya ang laro ay ganito kalalim, mas palakihin niya ang gap sa iba. Sinasabi ni Piaro na sabi niya duke siya, pero parang nagtatago siya ng identity niya. Hindi niya ba sinabi na maganda ang ginawa niya dito? Sinasabi ni Grid na dahil ayaw niya makakuha ng pansin. Bakit, may problema ba siya dito? Sinasabi ni Piaro na wala naman problema dito, basta maghihiganti siya, bakit niya pakikialaman ang pagkakilanlan niya? Sinasabi ni Coke na nakadil siya ng pinsala sa kanya, sa isang high-level player, gamit lang ang isang buto lang.
Isang bagay na dapat imposible maliban kung ito ay isang bug. Siya ang taong naging pinakamahusay na player sa lungsod na ito sa kalahating taon lang. Minsan niya na rin napatay ang notorious na halimaw sa Pat Ryan, ang orc leader ng main tribe na mag-isa. Pasugad na si Coke at sinasabi nito na sa tingin niya ba mahina siya, magiging katulad niya si Grid, ang butcher of the streets, sa hinaharap. Sinisira niya ang puri niya katulad ng ganito, nagulat naman si Grid na idol pala siya ng taong ito. Pinitik ni Piaro ang Greenpeace kay Coke at nakatanggap siya ng 3,140 deal na pinsala, nagtataka at sa isip-isip ni Coke na isang Greenpeace naman ang pinitik niya. May chance ba na hindi ito isang bug, ang NPC na ito ay isang expert, ibang dimensyon ng kanyang lakas, ganito ba ang mundo ng isang expert, halos to the point na siya ay mamatay, tinatanong ni Grid na paano niya ginawa yan, parang waksha novel, sinasabi ni Piaro na ano ang waksha. Kung ibubuhos niya ang ki niya sa isang bagay, na parang balahibo, pwede siyang maging matalim na blade. Sinasabi ng naka-brown na lalaki na pulubi pa rin yun. Tingnan natin kung gaano tatagal ang kanyang mga dirty tricks. Sinasabi ni Coke na lahat ay umatras, hindi siya isang taong pwede silang magpabaya. May dumating at pinapahinto sila. Sinasabi ng mga abnoy na si Sir Dio ang dumating, sinasabi ng naka-gray na buhok na lalaki na si Dio, ang knight ng Panginoon. Sinasabi ng babae na siya ang taong mayabang na nagutos sa kanya na mag-quest noong level 4 siya. Bakit siya nandito? Tinatanong ni Dio kung bakit ganito ang amoy. Commoner siya, hindi siya makakain ng mabuti sa mga kulungan ng baboy na ganito. Kung hindi dahil sa utos ni Earl sana sinunog niya na agad ang lugar na ito. Mga commoners, sagutin niyo ang tanong niya. Meron ba dito na nakakita kay Greed? Nagtataka at sa isip-isip ni Coke na Greed, ang tinutukoy ba niya ay si Greed na yan? Dahil sa pagsasanay ng mga sundalo, natalo lahat ang mga kalapit na high-level monsters, kaya walang dahilan na pumunta ang high-level user sa Pat Ryan. Sinasabi ni Dio na walang sumasagot, hindi ba nila talaga nakita lahat? Iniisa-isa ni Coke ang mga tao sa paligid, tinitignan kung nasa loob si Greed. Sinasabi ni Greed na nakakainis na talaga siya, kung tapos na siyang kumain, dapat na silang umalis. Sinasabi ni Dio na kayong dalawa, huwag silang tumayo, hanggang hindi niya kinukumpirma ang kanilang mga pagkakilanlan. Kung hindi siya susunod sa inspection, paparusahan siya. Biglang nagtakip ng ilong si Coke at sinasabi nito na anong klase amoy yan. Sinasabi ni Greed na bilasan niya na, wala nang panahon para makipagtalo pa sa mga langaw. Nainis naman si Dio sa sinabi ni Greed na mga langaw sila. Hinatak ni Coke ang hood ni Greed at sinasabi ni Dio na you got on my nerves with your stench, at pareho sa ugali niya. Tingnan natin kung gaano siya kahanga-hanga, nagulat naman si Dio at sinasabi ni Greed na talaga, kahit gusto niyang umalis ng tahimik, hindi niya magawa. Takang-taka si Coke at gulat na gulat sa nakita niya sa harap niya. At sa isip-isip nito na ang tao na yan ang butcher of the streets, Greed. Sinasabi ni Greed na anong plano niya kung nakita niya siya. Napansin niya hindi niya nirerespeto ang kanyang title bilang duke. Kaibigan niya ba siya? Gulat na gulat ang mga abnoy at sinasabi nila na yan si Greed ang butcher of the streets. Sinasabi ng babae na bakit nandito ang tao na ganyan sa Pat Ryan. Sinasabi ni Greed na tandaan niya, nakita noon. Takot na takot si Dio at sa isip-isip nito na ano ito. Sobrang nakaka-overwhelming siya, sinasabi ni Greed na tama. Naalala niya na sila ngayon, hindi niya makakalimutan ang isang tao na nandyan noong araw na yon. Sinampal ni Greed si Dio at sinasabi nito na ano ang ginagawa niya. Kahit siya ay isang maharlika, hindi niya pwede patayin ang isang knight na walang pahintulot. Sinasabi ni Greed na walang pahintulot, yun ba ang dapat niyang sabihin sa kanyang bibig? Mahalaga ang mga ugali na ipinapakita sa kanya, pero hindi mahalaga ang mga pangako sa mga users na naghihirap sa kanyang mga misyon, di ba? Sumisigaw at sinasabi ni Greed na nagsayang siya ng sobrang oras para sa isang misyon na yan. Ang lakas ng loob niya na saksakin siya patalikod, at walang hiya siya na lumitaw sa kanyang harap at nawala lahat ng meron sila dahil niloko sila. Sinasabi ni Dio na ang bastard na ito, sabi ni Earl na ligtas na ibalik siya, pero ang lakas ng loob niya na ipahiya ang isang knight ng ganito. Dapat isang death penalty para sa kanya, tinutukan ni Greed sa liig si Dio ng isang greatsword. Sinasabi ni Greed na hindi pagkakaunawaan, ang dahilan ay nakadikit pa ang kanyang ulo sa kanyang katawan, dahil hindi pa siya nakapagdesisyon. Nagpapasalamat siya sa mga tao tulad ni Khan, dahil siya ang dahilan na hindi niya bubuhayin ang buhay niya ngayon. Tara na,
Sobra na kung makakakuha sila ng tahimik na biyahe. Sinasabi ni Piero na akala niya may mapapanood siya. Bueno, gawin niya ang gusto niya, nagsalita si Coke at pinapatigil si Grid. Sinasabi ni Grid na hoy, ikaw, hinaan niya ang boses niya. Makakagawa siya ng malaking gulo, magiging mahirap mag-operate sa isang lungsod na ito kung makikilala siya. Not that it's a matter to me since aalis na siya agad. Sinasabi ni Coke na gusto niyang humingi ng patawad sa kabastusan niya kanina, pero higit pa dyan, isang karangalan na makilala ang idol niya. Nagpakilala siya na siya daw si Coke, balang araw, talagang magiging katulad niya siya at hahanapin siya. Tandaan niya siya, mukhang tanga na sinasabi ni Grid na idol niya siya. Nagtataka naman si Piero kung paano niya nagagawang magpalit ng mode. Sinasabi ni Coke na pakipirma ito para sa kanyang. Dito, sa dibdib niya, tinatanong ni Grid kung hindi siya fan ni Noe, di ba? Sinasabi ni Coke na napakasaya niya. Ang sinulat ni Grid sa dibdib ni Coke ay ang isang pusa ay dapat na nasa ibaba ng kanyang Panginoon, Grid. At sinasabi ni Grid na huwag siyang maingay sa mga bagay pag nasa paligid siya. Sinasabi ni Piero na ang layunin niya lang ay ang kanyang paghihiganti. Kaya pinili niya na huwag magtanong ng mga bagay na hindi kinakailangan, pero ang kanyang mga circumstances ay mukhang talagang kakaiba para sa isang duke ng kaharian na ito. Anong nangyari sa Pat Ryan? Sinasabi ni Grid na minsan, ito ang lugar ng kanyang pinagtatrabahuhan. Hanggang sa nangyari ang isang nakakainis na insidente. Tinanong ni Piero na ano ang isang nakakainis na insidente. Sinasabi ni Grid na iba ang nangyari, pero katulad ng sa kanya. Sabihin na nila na parang pagtratraidor, ang lugar na ito, dito nagsimula ang pagiging pagmanya. Sa ngayon, nag-aani siya ng mga rewards dahil sa swerte siya, pero sa panahon na yan, isang sitwasyon na lubos na nawala ang lahat ng invest niya. Pinatay siya ng taong nagsasagawa ng misyon tungo pa lang sa nakamit niya ang layunin. Ang night na yan ay nandoon sa araw na yon, may bumagsak na isang kidlat malapit kila Grid. May dumating at sinasabi nito na Grid, plano ba niya na dumaan lang pagkatapos ng ginawa niya? May malaking bagay pa rin sa kanila na hindi pa na-settle. Sinasabi ni Grid na ang lugar na ito, ang Pat Ryan, ay ang lugar kung saan ang taong nagtraidor at pumatay sa kanya at isang buhay bilang Panginoon. Siya ang Panginoon ng Pat Ryan, Earl Asher. Sinasabi ni Earl Asher na I guess walang magagawa si Dio dito. Tulad ng inaasahan, kung gusto niyang gawin ito ng tama, kailangan niyang mismo gawin ito. Sinasabi ni Grid na plano niya talaga na ayusin ito balang araw, pero dumating siya agad. Salamat sa kanya, naging existence na siya, hindi madali makipagkamay sa isang katulad niya. Magiging ayos ba sa kanya kung gagawin niya ito? Sinasabi ni Earl Asher na successor lang siya. Nagsasalita siya na parang naging pagmana siya, dahil sa kapulpulin niya, kaya niya pinagawa sa kanya ang misyon na hanapin ang kanyang rare book ni Pagma. Siya ang tanging magician ng Ethnal Kingdom, ang lakas ng loob niya para gawin sa kanya ito. Isa siya sa one of the 10 greatest magicians sa continent. Hindi siya nakakatulong kundi nagtataka siya sa katangahan niya. Earl Asher Petrian's Lord Great Magician, sa isip-isip ni Grid na ang Pat Ryan ang hangganan sa pagitan ng Gauss Kingdom at Ethnal Kingdom. Parehong may mga kaaway, ang sabi nila sentro din ito ng alitan. Upang mapanatiling suriin ang monopolya ng Ethnal sa mga produkto na nagmumula sa kanilang pag-promote ng qualification bilang neutral kingdom, ang kaharian ng Gauss ay sinusubukan na mag-prompt ng isang border dispute. Ngunit ang dahilan ng kaharian ng Gauss ay hindi makagalaw ng mabilis noong panahon. Dahil ang Great Magician Asher ay isang sobrang overwhelming, nahaharang niya ang mga pasugad at kahit ang mga susubok pa lang, tiyak na hindi ito exaggeration, dahil si Earl Asher ang pinakadakilang puwersa ng Ethnal, hanggang sa punto na sinusupresa niya ang anumang alitan sa kanyang pag-iral pa lang. Sinasabi ni Piero na isa sa top 10 magicians ng kontinente, gusto niyang tikman ang reward sa pagbubukas ng pinto kasama siya. Sinasabi ni Earl Asher na ay naku. Ang kasama niya din ba na hindi alam ang kanilang lugar? Kung mauunahan niya ang sarili niya, nagpalabas ng malakas ng aura si Piero at nabigla dito si Earl Asher. Sinasabi ni Piero na curious lang siya, dahil wala siyang experience na lumaban sa isang magicians, tingnan niya kung paano siya lumaban sa isa sa top 10 magicians sa kontinente, gusto niyang maranasan ang kanyang mga kasanayan, tinatanong at sa isip-isip ni Earl Asher na sino siya, sapat na ang kanyang espiritu para kahit siya makaramdam ng takot, may ganitong halimaw sa kingdom, sinasabi ni Earl Asher na tinatanggihan niya, ang gusto niya ay yung brat. Wala siyang dahilan para kalabanin siya, sinasabi ni Piero na hindi niya siya tinatanong.
Ang sabi niya gusto niya, pasugad na si Piaro at sinasabi nito na wala siyang choice. Pinag-utos ni Earl Asher na bigyan siya ng kunti oras. Sa isip-isip ni Earl Asher na ang pagganap ni Grid sa Reinhardt ay hindi nakakatawa. Sa mga sandali na ito, walang dahilan para lumaban sa malakas na tao na yan, mas malakas pa siya kay Grid. Magbubukas siya ng barrier upang gumawa ng battlefield para lang kay Grid at sa kanya. Si Grid, ang bastos na nagnakaw ng rare book ng Pagma at nagnakaw pa sa anak niya, na si Blance, potential marriage partner. Kailangan niya siya matalo ngayon bago niya matatag ang kanyang posisyon bilang duke at magkaroon ng karagdagan kapangyarihan. Sinasabi ni Piaro na ang kanyang mga knight lang ba ang malakas. Wala siyang maaari gawin kundi tumawa, kung iniisip niya na kumpara sila sa mga Red Knights ni Seheran, na pinakamalakas sa kontinenteng na ito. Para sa kanya, mukhang sayang lang ang kanyang manpower. Ginamit ni Piaro ang Peerless Swordsmanship, third form. Talsik ang mga nakapaligid na mga sundalo, sa isip-isip ni Earl Asher na isang sword key na tumagos sa likod ng shields. Hindi siya makapaniwala na nasira ang isang pag-asa ng defensive line ng mga knight na ipinagmamalaki niya. Sinasabi ng mga sundalo na pigilan siya para mabigyan ng oras si Earl para sa kanyang spell. Nagsabay-sabay na umatake ang mga sundalo at mabilis lang naman nabablock ang kanilang pag-atake. Naglakad si Piaro sa taas para maghanda sa pag-atake. Nagtataka at sinasabi ng mga sundalo na naglalakad siya sa hangin. Sinasabi ni Piaro na walang mahusay na gamit kung ang kaharap ay maraming kalaban, mas maganda ang kanyang pagtingin para sa mga armas kesa sa kasama niya. Wala nang magawa ang mga sundalo kay Piaro, sa isip-isip ni Earl Asher na kailangan niya lang ng 1 minuto para makagawa ng barrier, pero ang kanyang mga knights ay hindi makatanggal. Nakarinig siya ng impormasyon tungkol sa kakaibang group na kinilalang bilang The Overgeared Guild. Pulubi ba yan? Hindi. Wala siyang impormasyon na may monster sila na ganyan. Sumisigaw at sinasabi nito na walang option para sumuko, gumawa ng barrier at talunin muna ang pulubi na yan. Anong klase ang relasyon niya kay Grid? Bakit niya siya pinuprotektahan? Sinasabi ni Piaro na pagprotekta, wala siyang relasyon kay Duke Grid. Isa lang itong interes, kahit gaano man, hindi siya makakalaban para kay Duke Grid, kaya mas mabuting harapin niya siya. Dahil sa ngayon, medyo hinihina siya, sa isip-isip ni Earl Asher na kung lalaban na nito ng isang swordsman at magician, ang pinakakailangan ay bilis. Gumamit si Earl Asher na haste, para bumilis siya para maiwasan niya ang atake ni Piaro. Sinasabi ni Piaro na gumamit siya ng speed, mga ilusyon, plano ba niya na maglaro sila ng tagutaguan? Gumamit si Earl Asher ng Urayos, illusions, sinasabi ni Piaro na hindi siya yung type na nagiging masaya sa pilay na paraan ng paglaban, pero dahil nakikipaglaban siya sa isang magician, I guess wala na siyang magagawa.